Welcome to Donmar TV News Channel. Pero, Sir Nin, dito tayo maniniwala kung sino talaga ang mananalo this election. Babalikan kita, Sir Nin. Babalikan kita at sasabihin ko sa iyo, hindi ako nagkamali na mananalo sa BBM. Sasabihin ko talaga yun sa iyo. Yes, walang problem yun. Kasi hanggang ngayon, wala pang eleksyon na nangyayaring botohan. Wala tayong masasabing number 1 si ganito, number 1 si ganon, panalo na si ganon. Kasi wala pa eh. Di ba? Lahat tama. bago ang isip ng tao. Lahat pwedeng mag-iba ng pananaw. Tama. Walang pwedeng magsabi na tapos na ang eleksyon. Kasi sinasabi nyo kasi sa grupo ng mga BBM, tapos na ang bilangan, tapos na ang eleksyon. May panalo na. Yun ang sinasabi. Diba? Mahalin nyo kayo, hindi ka nagkasabi ng gano'n. Pero yung mga kapanalig mong BBM, yun ang pinag-isigawan. Tapos na. Tapos basta, na. If matatalo itong si BBM, Sir Nin, babalikan pa rin kita at sasabihin ko, Sir Nin, nahihiya ako sa pagsabi mo na mali ako. Sasabihin ko yan sa iyo. Hindi ako nahihiya sa paniniwala ko eh. Ito yung paniniwala ko. Ang sa akin naman, kung sakaling manalo ang kandidato mo, manalo si Lenny, manalo si Lacson, manalo si Abella, Gonzales, o si yung nagrarali-rali. Calyode, o yung sa pangkapatid na Muslim na mahaba, o si Montemayor. Simple lang gagawin ko. Irorespeto ko. Ijagalan ko. At ako'y susunod sa lituntunin ng ating bansa. Tapos na ang usapan sa gano'n. Narinig nyo ba ang bagong balita na kapag matalo raw si Leni Robredo ay magulo raw? Yun ang pinalabas nila, di ba? Yung sa media kanina. Para sa akin ba? Ang tanong mo sa akin, pag natalo si Leni, magulo daw ang mangyayari. Magulo, yan ang sabi nila. Kaya hindi mo ako tanungin, magulo talaga ang utak ni Leni Robredo. Magulo talaga. Kahit hindi pa siya natatalo, kahit vice president pa lang siya, kahit pa lang doon sa congresswoman pa siya, talagang magulo na ang buhay na utak niya. Yung tanungan nung namatay si Jesse Robredo, hindi mo lang umiiyak. Nakangiti doon sa tabi ng kabaong ng asawa niya na nakatayo sila. Nakang-smile pa si Aling Leni. Yung, sa akin lang, no? ang ma-advise ko lang sa mga kakamping, Sir Nin, dapat natin respetuhin kung sino ang mananalo. Yes, for example, if mananalo si Mayor Isko, I will respect Mayor Isko. Kasi katuwira ko, kuya, kung sino ang mauupo sa Malacanang napapalit kay Pangulong Duterte, hinirang ng Diyos yan. Diyos ang nasa yan. At ang tao, ginamit lang tayo ng Diyos para yun ang suportahan. Diba? Pero hanggat hindi pa nangyayari ang botohan ng taong bayan, wala tayong karapatan magsabi na tapos na ang eleksyon. Kasi yun ang sinasabi ng mga kapwa mo BBM eh. Pero may tanong ako sa iyo, Sir Nin. Tanong ka lang. Kanina ka pala tanong magtanong eh. Sagot lang ako ng sagot. Pag manalo itong si Bongbong Marcos, magbablog ka pa rin? Yes! Magbablog pa rin ako. Pag content mo? Kung maganda ginagawa niya, pupurihin ko siya. Okay, very good. At tarantadong ginawa niya, ipuputang ina ko siya. Okay. Okay. Kahit kay Pangulong Duterte, minumura ko mga tao niya. Kasi niya kung kakilala mo ngayon. Alam mo ba nagkakaso sa akin? Puro mga tao rin ni Pangulong Duterte ang nagkakaso sa akin ng live-in. Tauhan niya rin. Pero napatigil ba ako? Hindi. Pero alam mo naman, Sir Nina, kahit ikaw, Isko Moreno ka, ako naman ay maka-BBM. Yes. Pero I am proud to say na tayong dalawa ay both tayo, Sara Duterte tayong dalawa. Yes, Sara is president. Pangulong Duterte din tayo. Loyal ako kay... Pero if tatakbo ng Pangulo itong si Sara Duterte at kukontra siya kay BBM, magsa-Sara Duterte ako. Hindi, ang sabi mo kanina, loyal ka. Kanino ka loyal? Loyal ako sa Duterte.
Sa Duterte. Oh, sinasabi mo naman yung sinabi ni Duterte na tungkol sa ano yung ano yon yung tinitira ni Duterte si BBM. Oh. Oh. Yes, sasagutin ko 'yan. Sasagutin ko 'yan. Kasi 'yan ang laging tinitira ng mga loyal ako kay Duterte. Kaya Yes. nga pag tumakbo itong si Bongo ako noon pareho tayo Yes. Bongo tayo. Oh. Ngayon, ang tanong, before mo tanungin niyo yan sa akin na loyal ako, tanungin mo yan kay Sara Duterte, bakit niya kinampihan si BBM? Diba? Eh, okay lang ba magpakit ako ng iba? Kasi may mga gustong umakyat Sige, okay Sir Nin. Thank you for giving me the time, Sir Nin, to express myself. I'm very thankful. Sir Nin, kahit magkaiba tayo ng... Kahit magkaiba... Mga supporter din ni Isko o Lulele, pabayaan mo lang, sagot lang. Oh, walang problema. Walang problema. Pati yan si Banatbay, idol ko yan, kayong dalawa. Kahit nag-isko kayo, hindi pa rin. Bilib ako sa mga umaakyat na BBM na nagpapakita ng muka. At saludo ako sa iyo kasi nagpakita ka ng muka Samantalang yung iba ay magpakita ng muka, nagtatakip pa, siguro mo nakikita mo naman siguro sa ibang LSP yan. Okay, Sir Nin, mag-closing remark ako ha. Okay, sa mga okay lang bang magpakit ako habang nandiyan ka? Okay lang. Hindi mo sila. Kung mo naman sagutin mo lang. Kung pag inaway ka na, awayin mo rin. Hindi naman kita okay lang ako. Sa mga viewers mo, Sir Nin, may respeto ako sa kanila. Pabayan mo. Well, kuya, balik tayo. Sa sinabi mo, tapat ka, loyalty mo na kay Pangulong Duterte. Sabi mo. Apa. Bakit nag-BBM ka? Kasi hindi tumakbo si Bongo Oo. Hindi tumakbo si Sara Duterte. At saka, I believe on Bongbong Marcos. Kasi marami sa mga magulang ko noon yung nagsabi na ang kanilang buhay noon ay maganda. At ni-research ko si BBM, talaga namang yung sa mga interviews niya, talagang detalyado Yung, alam mo, bakit ako believe dito kay Bongbong Marcos Nin? Every time mag-interview siya, every time nasa rally siya, ang always niyang ibinibida yung mga taong bayan. Yung, in respect to Leni Robredo pero yung kay Leni Robredo, ang binibida niya yung sarili niya. Lagi niyang sinasabi na ako, me. But si Bongbong Marcos, we ang sinasabi niya. Tayong taong bayan. Diyan ako napapaniwala na si BBM ang iboboto ko dahil diyan. Kasi in-involve niya tayong lahat. Sabi niya, sasabihin tayong lahat. Hindi ako kasama din ako na-involve kay BBM. Hindi ako nakikisumpat kay I will respect diyan sa iyo, Sir Nin. Basta yung I believe on BBM pag sinabi niya na tayo. Lagi niyang ibinigay. BBM is only monitoring to us. Pag siya ang naluklok na presidente, ang priority niya ay tayo. Kaya nga sa kanyang mga vlog, sa kanyang mga rally, lagi niya yang sinasabi, tayong taong bayan, tao. Kaya na-compare ko yan si Leni Robredo at saka si BBM na magkaiba talaga ang kind of leadership nila. Kasi si Leni Robredo, self-centered. Lagi ang kanyang sinasabi is siya ang for example, yung Odette victims. Laging ipinapalabas niya na siya yung naunang tumulong, di ba? Siya yung naunang tumulong yan si Leni Robredo. Magaling ako, magaling. Laging siya. And na para naman sa akin, this election is not all about them. It's all about the Philippines. Okay? Hindi ito tungkol kay Mayor Isko. Hindi ito tungkol kay BBM. Hindi ito tungkol kay sino ba yan? Si Manny Pacquiao ba na? Tungkol ito sa Pilipinas. Na merong isang leader na tutulungan tayo. Na magtulungan tayo. Yan ang diyan ako na-touch sa kanyang sinabi. Okay? Oo. Nasaan ang katapatan mo ron kay Duterte? Yung kaya nga in-explain ko sa iyo bakit ako nagbongbong Marcos. Oo. Di ba?
Kasi hindi alam nga naman, hindi naman makatakbo si Duterte. Oh, sa lahat ng kandidato, no? For me, si BBM yung pinaka-qualified. Kasi sinasabi mo, saan ang katapatan ko kay Duterte? Yung loyalty ko? Pwede ko rin tanungin si Sara Duterte, saan ang loyalty mo sa father mo? Pwede ko rin yan tanungin. If merong tatanong sa akin dyan, tatanungin ko siya, before you will ask me that question, you ask that question first to Sara Duterte. Sige. Yun lang, Sir Nin. Kasi di ba sinasabi nga ni Pangulong Duterte, mahirap maging Pangulo si BBM, na weak leader, may bagahe. Narinig mo ba yung sinasabi niya ni Pangulong Duterte? Opo, naririnig. Ngayon, na-BBM ka, na sinasabi nga ni Pangulong Duterte na gano'n si BBM, masasabi bang may loyalty ka kay Pangulong Duterte? Ano yun, Sir Nin? Ang sinasabi nga ni Pangulong Duterte, mahirap maging Pangulo, mahirap maging leader ng bansa si BBM or si Bongbong Marcos. Sinasabi ni Pangulong Duterte. At maliban sa sinasabi niyang yan, kalakip ang word na salitang sinasabi niya na may bagahe na dinadala si Bongbong Marcos at weak leader. Okay. Now, ang sabi mo sa kanina, ang loyalty mo na kay Duterte. Loyal ako kay Duterte. Oo. Okay, sasagutin ko yan. Kung ano mang sinasabi ni Duterte tungkol kay BBM, kay Duterte yan. Rinirespeto ko yan. Belief niya yan. Hindi ako mag-judge kay Duterte kung totoo ba yan or hindi ba yan totoo. Sa kanya yan. Okay? Sa kanya yan. Okay? Kasi wala akong right na i-judge si Duterte sa kanyang desisyon when he says Bongbong Marcos is a weak leader. Si Bongbong Marcos ay may bagahe. Rinirespeto ko yung sinasabi niya. Pero ang tanong, bakit itong mga anak ni Duterte, mismo si Paulo Duterte, si Sebastian, hindi kuya. si Sara Duterte. Ito lang, kasi yung logic ito eh. Hindi natin tinitama kasi ikaw kasi nagsabi, ang loyalty mo na kay Pangulong Duterte. Natin isama yung anak. Kaya nung nagbanggit ka ng loyalty mo ay na kay, tinanong uli kita, kuya, kanino yung loyalty mo? Sabi mo na kay Pangulong Duterte. Pangulong Duterte. Now, hindi kasama ang anak doon ang pinag-uusapan natin. Sige. I will not include Sara Duterte. I will not include them. Okay, sige. Muna na personal na knowledge ni Pangulong Duterte yun. Diba? Personal niyang salita yan. Ngayon, yung sinasabi mo bang loyalty mong yan kay Pangulong Duterte? Katingin mo, loyalty pa rin ba yung sinasabi mong yun sa kanya? Okay, I will clear my answer. I will not include Sara Duterte and sa kanyang mga anak, okay? Para maliwanag. It's between Duterte and Bongbong Marcos. Sabi ko, loyal ako kay Pangulong Duterte. Okay, loyal talaga ako kay Pangulong Duterte. Ngayon, ang tanong, magkalaban ba sila sa ngayong eleksyon? Hindi siya magkalaban. Hindi siya tumatakbo. Kaya pinili ko si BBM. Kaya pinili ko si BBM kasi hindi sila magkalaban eh. Pero if nagkalaban si Sara Duterte or let's say pwedeng tumakbo si Pangulong Duterte at kumontra itong si Bongbong Marcos, talagang pupunta ako kay Pangulong Duterte. Okay? Kasi loyal ako. Ngayon, I don't care ka kay Pangulong Duterte, sa tingin mo ba matatawag pa rin yung loyal niya kay Pangulong Duterte yung pag-suporta naman? Sa tingin ko hindi. I will kung sa kasabihan yan, I will respect what you believe. Sa puti o sa pula man, kahit sa tubig na malinaw, hindi matasabi ng loyalty ka kay Pangulong Duterte. Kasi ang lino na sinabi ni Pangulong Duterte,
mahirap maging leader yan dahil may bagahe. Okay. Kasi kung nirerespeto mo pa rin si Pangulong Duterte, hindi yun ang pipiliin mo. Kasi sinabi niya, may dala. Sasagutin ko yan. Ang linaw. Di ba? Weak leader. Okay. Okay. Salita, ayaw ng Pangulo kay BBM. Pero di mo na sabihin na may loyalty ka sa kanya. Are you saying na itong si Sir Panelo hindi loyal kay Duterte? Kasi si Panelo rin sumusuporta na kay BBM eh. Yes, sumusuporta na si Panelo dahil sa daming tao na Hakot Brigade. That's your belief. That's your belief. I will respect that. Kasi politika yan eh. Di ba? Politika yan eh. Kung sino malakas, nandoon lahat. Okay. Kung kinakailangan na, ihimurin pati tumbong eh. Kahit okay. Ngayon, tanong ko rin sa iyo, Sir Nen, loyal ka ba kay Duterte? Yes. Pangulong Duterte? Bakit mo sinusuportahan si Mayor Isko na si Mayor Isko noon tinitira niya si Duterte? Tinitira niya noon? Binakan ko na si Mayor Isko Moreno. Minura ko pa. Blue double tank sinabi ko. Pero bakit ako nag-Isko Moreno? Dahil umatras si Senator Bongo. Now, wala tayo. Hindi natin pwede sabihin parehas tayo. Hindi pwede. Okay. Sige. Bakit ako nag-Isko? Umatras si Bongo. Dahil sinabi Pangulong Duterte, mahirap maging leader si BBM dahil na isang weak leader. Diba? Pwede ako mag-lead eh. Pero ayaw ni Pangulong Duterte kay Leni Robredo. At din ni Pangulong Duterte kay Ting Locson. Diba? Pwede naman kay dating Secretary Ernesto Abella, dating presidential spokesperson. Pero dahil alam ko, ganda yung mama. At alam ko hindi rin mananalo. At nakita ko naman kay Isko, may mga nagawa ikumpara kay BBM. Okay. So now, ang question ko, do you think you are loyal to Pangulong Duterte na sumusuporta ka ngayon kay Mayor Isko? Yes! May sinabi ba siya, si Pangulong Duterte? Sir Nen, ano yung bagong inaugurate sa Manila, yung bridge? Ano yung inaugurate na bridge? Hindi ko matandaan kung anong name ng bridge. Na nandyan. Pagitan ng Binondo. Yung tinutulungan tayo ng China sa bridge na yan, di ba? Si Mayor Isko dyan nag-speech. Si Duterte din nag-speech din. Okay, si Mayor Isko nga nagbigay galang pa kay Pangulong Duterte, to our president, ganon. Okay. Pero nakita ko talaga sa body language ni Duterte na ayaw niya talaga kay Mayor Isko. Panuurin mo 'yun. Best, napanood ko yun ilang beses. Di ba? Lahat ng anong reaction ni Duterte? Words. Wala siyang words na binanggit. Wala siyang words. Kasi si Duterte, hindi yan nangingi. Na weak leader mismo sa bibig ng Pangulo na nanggaling. Ang sabi mo sa akin, hindi ako loyal kasi nagpanig ako kay BBM. Ngayon, si Duterte at saka itong si Mayor Isko, may time na nagsagutan sila. Sinabi nga ni Pangulong Duterte, yung si Mayor Isko, yung kanyang training ay pagiging nakabrief lang daw si Mayor Isko, ganon ba? Yung sabi ni Duterte ba? Pero wala, hindi ko sinasawayan si Mayor Isko. Idol ko pa rin yan si Mayor Isko. Magaling yan si Mayor Isko eh. Magaling kasi yan. Pero Dan. Sir Alvin, pakitanggal po ng face mask. Yun. Kasi, topic ito ng loyalty ni Duterte, di ba? So, bakit ka sumusuporta kay Mayor Isko na yan si Duterte, tinitira yan si Mayor Isko dati. Si Mayor Isko, di ba? Yes. Tama na, nagtirahan yung dalawa. Pero, tapos na yun. Yung pinaka-latest ang sinasabi ngayon eh. Pinaka-latest. Ano yung nakita sa Malacanang na merong picture si Duterte at saka si Bongbong Marcos? Yun lang. Aware ko doon. Sa nangyari yun, aware ako doon. Aware ka ba? Yes, aware ako doon. May nag-confirm diyan na talagang nakita si Pangulong Duterte. At saka si BBM. So, kung regular kang nanonood sa akin,
dapat alam mo yon. Kasi yung kantin sa Malacanang, tita kong may-ari. Tita ko. Sa PSG compound, tita ko yun. Kung may connection sa mga sundalo na naging PSG member, pwede mong itanong Rodolfo Barsaga, Master Sergeant. Okay. Until now, Sir Nino, pwede makatanong sa kanya? Oo, sige. Magtatanong ako. Lang tayo magmurahan. Ano pong pangalan nila? Ay, Donmar sir, Donmar. Donmar, bakit? Yes, sir. May tatanong lang ako sa iyo. Bago ka naging BBM, nag-research ka ba sa buhay ng mga Marcoses? Paano ka naging supporter ni BBM? Sir, tapos na kaming nag-topic na kami kanina niya ni Nag-topic Sir na Nino. kayo. Oo. So dahil sa nag-topic na kayo, Dan, okay lang yun. Tanong niya naman yan sa'yo. Iba naman yun sa atin nag-usap tayo. Makakaakyat lang yan. Siyempre, kung anong tanong niya, sagutin mo na rin. Kasi kung ikaw magtatanong din sa kanya, sasagutin ka naman siguro niyan. Kasi, Sir Nin, na mataas na storya yan bakit mapaniwala, di ba? So, in-explain ko na yan kanina. So, mataas yan. So, ibig sabihin, dahil sa supporters ka ni BBM, hindi ka pala naniniwala sa mga nangyari noon na mga nasaktan ng mga Marcoses dahil sa mga martial law. Hindi ka naniniwala doon. Okay. Sasagutin kita dyan. I have no right na mag-judge sa anong nangyari noon. Alam mo ba kung bakit? Hindi. Ano kita? Kasi, ganito, itutuwid ko lang yung I have no right, no? Hindi yun, tayo mga taong bayan ang dapat ang nakakaalam sa lahat ng mga buhay ng mga politiko. Kaya dapat natin paniniwalaan kung ano mga nangyayari kasi nakikita natin yan Tayo ang mga mamamayan, ang mga matatalinong magpaliwanag sa mga tao, lalong-lalo na sa mga kabataan, na mga naniniwala na hindi nangyari ang martial law na nasaktan ng mga tao. Dapat doon tayo sa may negatibo tsaka sa positibo. Doon natin malalaman at makikita kung ano ang mga nangyayari na nagaganap noon. Hindi lang dahil sa naniniwala tayo sa isang side lang. Dapat hindi tayo naniniwala doon. Tingnan natin ang mali at ang mabuti na nagawa para tayo ay mabuksan ng mga utak natin kung ano talaga ang naganap noon. Huwag tayong magbubulag-bulagan dahil sa naniniwala lang tayo sa popularidad ng mga politiko. Doon tayo sa tama. Huwag natin sirain ang pag-iisip natin na naniniwala tayo sa kabutihan na nagawa lang nila. Tingnan din natin yung track records nila. Yes, sir. Ganun yun. Hindi dahil sa naniniwala lang tayo sa popularidad nila. Tingnan natin yung pinakadulo ng pinanggalingan ng buhay nila. Ganun yun. Totoo yan. Kasi ilang taon ka pa lang nag-umpisa mag-vlog? During pandemic, sir. Ay, ibig sabihin bago pa lang. Bago pa lang, sir. Bago pa lang. So, alam mo ba na ang social media, sa social media na tayo ay nagpapakita tayo ng katotohanan, dapat ipapaliwanag natin sa mga tao yung katotohanan at hindi tayo nagbubulag-bulagan kung ano ang nakikita natin. Kasi kung mahirap yung nagsisinungaling tayo at hindi natin sasabihin yung totoo. Kasi social media influencer tayo. Dapat nag-i-influence tayo ng mga katotohanan na para makita ng lahat ng mga kabataan na nabubulag sila na hindi pa nila alam ang martial law. Kasi ako, 1973 ako, kumbaga, doon ako na pinanganak sa martial law. Pero hindi ko alam ang sistema ng martial law, pero nakita ko yung history ng martial law na hindi ako nabulag. Dahil may tama siya na side at may mali siyang side. Kaya doon ako naniniwala na meron ding kabutihan ng martial law at meron ding kasamaan ng martial law. Doon ako sa side ng ganun. Kaya hindi ako against sa ginawa ng mga Marcoses, pero against ako doon sa mga nasaktan nila.
Gets mo? Yes sir, yes sir. Kailangan din natin mag-research kasi nga napakahalaga na mag-research tayo kasi hindi lang tayo naniniwala dun sa kabutihan, kundi naniniwala din tayo na meron din pala silang ginawang masama. Kasi kung minsan, nabubura sa isip natin yung ginawa nilang masama sa bansa, ang nakikita lang natin yung kabutihan. 'Di ba? Paano Yes, sir, kung yes, sir. kung sakasakaling mananalo yung pinaniniwalaan yung si BBM at kung magaganap muli yung nangyari sa martial law, alam mo ba, meron akong clue sa'yo ha. Pag once na si BBM ang upo sa Malacanang, alam niyo ba kung bakit hindi siya nagsasalita ng kanyang plataporma? Kasi merong history record o meron siyang pinaniniwalaan na gagayahan pagdating ng araw na uupo na siya sa Malacanang, yung aklat ni Marcos. Na kung saan, ayun na lang ang gagayahin niya na magiging kwento ng Pilipinas. Kaya hindi siya nagbibigay ng plataforma niya. Doon siya gumagaya sa history. Paano na lang ang bansa natin? Ano mangyayari? Pagdating ng araw, tingnan mo tingnan nyo, ito pagbabasihan mo. Ito pagbabasihan mo. Ang dilawan noon, naging pink na. Tingnan mo ng mabuti yung side na yon. Bakit nag-aaway ang mga Marcos at ang mga dilawan kung di man ang mga pinklawan hanggang sa ngayon? Hindi natatapos ang gulo nila. Alam mo kung bakit? Meron sila mga hidwaan na dapat kung sino ang manaig sa kanila. Kaya ang bansa natin, wala nang wala nang katapusan ang gera. Ang kahirapan natin hindi na sasolusyonan yan, totoo yan. Maniwala ka sa akin, pag naupo ang mga pink, naupo ang mga pula, sure talaga yan, may magrarally sa kalsada. Pag ayaw ng ganitong batas, may magrarally niyan. Sure na sure ako dyan. Kasi nga, hindi sila nagkakatalunan sa kanilang mga sinasabi sa mga hinaing nila. Ayaw na mga pink, ayaw na mga pula. Tingnan mo, kahit itaga sa bato, mangyayari ang noong nangyayari kay Marcos na ang daming nagrarally sa kalsada dahil ayaw na rin ng kanilang batas. Sobrang stricto noon. Akala nyo maganda ang martial law? Hindi maganda ang martial law. Nagma-martial law yan dahil sa, sabi nila may papasok na mga komunista, kaya nagma-martial law. Sumasali na ang mga ordinaryong Pilipino dahil nag-martial law. Sino ba ang gusto ng martial law? Di ba wala? Alam mo, hindi naman magrarally ang tao kung tama ang panunungkulan ng isang pangulo. Gets mo? Ibig Yes, sir, sabihin, may kamalian ding nagaganap sa panunungkulan ni Marcos noon. Maganda ang buhay noon kay Marcos kasi mura ang lahat. Ang RC Cola, alam mo, nabuhay ako noon na naabutan ko ang RC Cola, 35 centavos lang. 35 centavos ang RC Cola sa Bacolod. Ay, Sir Nino, taga Bacolod pala ako, no? Opo. Ang RC Cola, 35 centavos lang yan. Ngayon, magkano na ang RC? 10 piso na. Pero tingnan mo, pag yan naupo si Marcos, sigurado talaga mauulit ang buhay natin na magulo. Maniwala ka sa akin. Sana mapaliwanagan kita dyan. Kasi hindi matatapos ang gulo natin. Sa Mindanao, alam mo ba, kung makikita mo lang yung bagong link ngayon ng Mindanao, ng mga Muslim ngayon, napakadami ang nasaktan sa Mindanao. Nakikita mo ba yun na habang hinuhuli ang mga babae at ang asawa nila nanunood sa kanila na nire-rape ng mga sundalo na utos ni Marcos? 'Di ba? Kung nakikita mo lang, kung napapanood mo lang yan, magugustuhan mo ba ang panunungkulan ng mga Marcoses? Na habang binabaril sa gitna ng dagat ang mga lalaking Muslim,
dahil napagkamalang mga NPA, diba? Sigurado hindi mo magugustuhan. Hindi mo magugustuhan yung mga naganap noon. Yun lang. Naglalag ako eh. Okay, ako sa akin naman, sir, I would like to say sa mga nasaktan during sa martial law, I would like to say sorry sa mga nasasaktan kasi ako, wala akong right para manghusga sa ano ang nangyari noon kasi ako 1982 ako 1982 ako pinanganak. So wala talaga akong karapatan, sir, na maghusga kung anong nangyari. Okay? So ang masasabi ko lang is magsusorry ako sa mga nasasaktan sa mga Marcoses noon, no? Pero in fairness in fairness naman po sa iba, meron din namang mga tao na nagustuhan nila si Bongbong Marcos. So hindi, ang tanong ko kung alam mo kung bakit nagugustuhan lang nila dahil sa popularidad lang ng apelyido, pero hindi nila tinitingnan yung track record or mag-research sila. I-try nilang mag-research. Dapat hindi lang tayo one-sided. Dapat two-sided tayo. Merong bad at saka ganun dapat. Kasi yung mga kamalian, paano natin matutuwid kung hindi tayo titingin sa isang kamalian? Diba? Mali na nga, susuportahan pa natin ng mali. Diba? Kaya lagi kong iniisip sa vlog ko, mag-isip-isip tayo. Kasi para to sa mga kinabukasan ng mga kabataan. Diba? Nagets mo? Para sir, to sa kabataan. I really diba? respect, sir, sa iyong opinion, sir. Kaya nga sana, yung ang akin lang, simpatya. Yes, sir. That's why simpatya lang. That's why I'm saying mga... sorry talaga, sir, sa mga na nasasaktan noon sa martial law. Wala akong right para manghusga so ano nangyari kasi pinanganak ako 1982. So yung regime ni Marcos noon, lahat tayo wala tayong karapatan. Pero wag na nating dagdagan ang isang mali na dapat pa nating I will respect your opinion, sir. Yes. Dapat tayong mamili. Kaya nga tayo may utak. Ilagay ang utak sa taas at ang hindi ang puso. Dahil ang utak ay nakakaalam at mas matalino. 'Di ba? Yes, sir. Oh. Kaya nilagyan tayo ng utak para mag-isip tayo. Huwag tayong one-sided lang na para lang na mag-isip tayo ng yun na siya. Mag-isip pa tayo, marami siyang pagpipilian. Maraming choices. 'Di ba? Yes, sir. Yes, sir. Yun ang gusto kong marinig sa iyo. Sa mga sinasabi mo, sir, tama ka lahat, sir. Tama ka lahat sa mga sinasabi mo. I believe on your respeto ko yung na belief mo. Pero sinasabi mo sa akin na mag-research tayo, dapat hindi tayo one-sided. Ginawa ko yan, sir. Hindi ako naging one-sided, sir. Nag-research din ako. So I hope you will also respect my belief, sir. Meron din ako, pero kaya ako nag-sorry nga ako sa mga hindi ko intensyon na masaktan yung mga biktima noon ng nasaktan sila sa panahon ni Bongbong Marcos. Kaya ako talaga sorry, I'm so sorry sa mga taong na pero sir, wag na po nating dagdagan yung mga na mangyayari pa, mga nakaraan pa. Kasi mahirap yun. Mahirap ng subukan muli. Para to sa mga kabataan Sir, I would like to say lang, sir, na to Sir Nino and what's your name again, sir? Angel. Sir Angel, 5% na lang yung battery ko sa cellphone ha. Anytime pwede na itong ma-turn off yung cellphone ko. Okay. Pero magmuni-muni ka pa rin. Mag-isip ka pa rin. Yes, sir. Kasi yes, sir. I will. Alam mo, diba? Thank you, sir. Thank you sa advice, sir. Thank you sa advice. Yes. Kasi marami pa tayong mapag-isipan Marami tayong choices. 'Di ba?
Alam mo, Dan, yung mga nagpo-comment yun na nagagalit, deadmahin mo lang yan. Yes, sir. No problem. No problem, Sir Dean. No problem. Okay lang. Kasi pag may nagpo-comment kasi dyan na, alam mo, BBM sa comment section na ang sinasabi wala sa lugar, binablock ko kagad ang mga yan. Ikaw naman, di ko naman nakablock sa akin. Kaya Yes, naman, sabi ko nga, mas gusto ko ngayon katulad mo, at least kahit BBM, na nagpapakita ng mukha. Yun ang maganda, kung hindi ka kayo ng iba. Hindi naman siguro sinasabi ni Kuya Angel na mag-research ka, huwag mong umulit yung nangyari kay Marcos, ay na mag-isko ka. Hindi niya siguro ibig sabihin yan na ang pagkakaintindi ko, pwede kang kumampi kanino man na kandidato. Choice mo yan Oo. Ito Kuya Angel, sandali Ma'am MC Torres, kung gusto mo po umakyat, paki-open po ng camera, hindi po ako nagpapaakyat, hindi po nagbubukas ng camera. Okay? Paki-open po ng camera. Kasi nag-ano Sir Nin, pwede ako makapagpaalam na, Sir Nin? Oo. Kuya, ako ka magpaalam, sagutin ko lang yung sinabi mo kanina na about to BBM sa Malacanang. Tama yun. Kasi nung oras na yun, na dumating si BBM sa Malacanang, kalimutan ko yung date, kinabukasan, nasa Malacanang ako noon. Ang balita ko, kasi yung tito ko ng pangalan, Rodolfo Barsaga, ang ranggo nun, Master Sergeant. Siya ang pinakamatagal na PSD. Kung nakikita mo sa mga past live doon, naglalakad ako sa loob ng Malacanang, naninigarilyo, at may pinupunta na akong kantin, tita ko yun. Ngayon, nagtanong ako, ang naganda ng pagkain nun sila sa kantin. Ngayon, tinanong ko, ano naging balita nyo tungkol doon pagpunta kay BBM? Alam mo kasi nung nagsama, si Mayor Sara, ang nagsama nun. Ang gusto ni Mayor Sara nung time na yon, iangat ni Sara ang kamay ni BBM, ni Pangulong Duterte. Pero hindi niya ginawa. Nag-usap sila, totoo yun. Kaya nga yung mga picture nga, hindi ako nag-comment na sinasabi nila, edit. Totoo yun. Kasi nagtanong ako. Siguro naman, ikaw nakakaalam ka naman na nakakarekta naman ako sa ibang mga official na ibang sekretary ni Pierre Abel, nakatawagan ko. Nagtatawag ako noon ng mga time na yun. Kung akala ko ba fake news yun o ano. Totally nung isang linggo nakaraan lang, nag-usap din si Pangulong Duterte sa Malacanang. One-on-one. Kaya lang, nung tinanong ko si Secretary Martin Andanar, yung ang bibig niya sa akin, nga mahirap kang kausap, nag-record ka. Ang sagot niya lang sa akin, no, nasa labas lahat kami. Hindi kami pinapasok doon. Silang dalawa lang. Alam mo, sagot ang yung Secretary, pero maganda ang naging feedback ng dalawang pag-uusap. Noong time na yun, nasa Cebu si Mayor. Pero maganda ang naging feedback nila ni Pangulong Duterte. Ayon mo kay Secretary Martin Andanar, hindi naging malaking issue. Hindi nilabas ng media yun. Pero yung kay BBM, pinalabas. Totoo nagkita, pero hindi tinaas ang kamay. Diba? Kasi yung tita ko sinasabi ko sa iyo, ilang taon na sila doon. Ang trabaho ng tito ko, siya ang nag-aayos ng sasakyan ng Pangulo. Siya ang nag-aayos. Kahit kasi nung maging presidente, hindi siya napapalitan doon. Hindi pinapahawak yung sasakyan ng Pangulo sa ibang tao. Master Sergeant Rodolfo Barsaga lang ang pangalan. Ang ano nun. Pakita ko sa iyo yung litrato ng tito ko, ha? Magkakasama kami. Kahit magtanong ka. Ano yan, Sir Nin? Talagang, kapatid yan ng nanay mo or tatay mo? Kapatid ng father ko. Okay. So, Barsaga ang father ko Ang nanay ko, Lelo sa pagkadalaga. Yeah, Barsaga, yes. Oh. Barsaga, tatay sa tatay. Doon ko na-confirm na nag-usap nga ang dalawa. Pero, hindi itinaas ni Pangulong Duterte. Akin ko akong tatanungin, bilang BBM supporter sa akin, mas pabor sa akin na hindi na lang mag-endorse si Pangulong Duterte ng kandidato. Mas pabor sa akin. Kahit si Yermin hindi okay lang. Kahit hindi niya, huwag na siyang mag-endorse kay Lacson, kay Lene. Marami kay Lene, lalo kay PBM. Bakit? Kasi nagsalita si Pangulong Duterte against din kay Yermin. Nagsalita din siya against kay BBM. Parang nalabas nun, sa kalaban, sinuka mo, kinain mo. Di ba? Mas mabur sa akin, maging neutral lang si Pangulong Duterte. Mas okay pa sa akin yun. Ang sabi ko nga, ngayon nasa
mag-declare si Pangulong Duterte, hindi magbabago ang tingin ko kay Pangulong Duterte at hindi magbabago ang pananaw ko kay Isko, mananatili ako. Isko. Kahit na last minute, i-endorse si Pangulong Duterte. Hindi magbabago ng pananaw ko dun. Sir Nino, ako may sasabihin ako. Kasi ganito, ako pure Isko ako Simulat sa pool nung tumakbo si Isko, talagang dito sa buong pamilya namin, puro Isko kami. Opo. Pero, ang tanong ko nga sa mga tao kung minsan, ang tanong ko lang kung kasi nga, nakikita natin, di naman mapagkaila talaga, yung mga lahat naman talaga, nakikita na naghahakot. Naghahakot sila ng tao. Yeah. Naghahakot, nagbabayad sila ng tao. Pero, ang tanong ko dyan, pagdating ba ng halalan, nasa presinto ka na, kailangan mo bang maghakot? Hindi. Di ba hindi? Bawal yun. Kasi magiging flying voters ang tawag doon. Flying voters doon. Kaya ang nagaganap lang na kailangan maghakot sa mga karaban o di kasi o sa campaign rally. Pwede sila maghakot doon. Kasi kung ikaw, taga Maynila ka, pwede mo hakutin sa campaign rally papuntang Caloocan. Pwede. Pero pagdating ng halalan, hindi na pwede maghakot. Kasi nga, may kanya-kanyang mga tao na dapat bumoto sa mga politiko. At yun talaga ang legit na boto ng tao. At doon natin makikita kung sino ang lamang. Ang masasabi ko lang talaga, bago ang eleksyon, hindi pa naman huli ang lahat, mag-isip tayo ng malalim, huwag tayong mag-stick lang sa isang tao. Tingnan din natin ang another side ng iba. Baka meron silang nagawa, baka meron silang maitulong, merong mas grabe ang mga pruweba nila, mas matibay, mas nakakabuti, mas madaming magagawa sa future, doon tayo mag-stick. Kasi mas malaking tulong sa atin. Tayo ang mamumuhay sa Pilipinas, tayong lahat. Hindi lang isang tao. Hindi lang presidente ang mamumuhay. Lahat ng tao kailangan buhay. Kaya sir, at the end of the day, kahit sino ang manalo, kakayod pa rin tayo sa sarili natin. Yun. Kaya sabi ko kanina, Sir Nino, 2% na lang, yung cellphone ko 2% na lang talaga, kaya magpaalam na ako. Pakakawala lang kita. Basta ang sabi ko kaya, hindi po, Closing remark lang ako, Sir Nino, ha? mag-isto ka, no. Hindi. Closing remark. Kahit na sinong kandidato mo, piliin mo. Mag-closing remark lang ako, Sir Nin. Would like to say thank you to Sir Nino and to Sir Angel. Thank you, sir, sa mga advices mo, sir. Sisikapin namin na mag-research pa muli, sir. Wala kaming right para maghusga sa mga nangyari noon. Yes, tama ka lahat, sir. Agree ako lahat sa mga sinasabi mo, sir. Thank you to Sir Nino, sa mga audience ni Sir Nino. Thank you very much. Na masaya akong nakipag open forum kay Sir Nino. Maraming salamat, Sir Nin. Bye-bye. Opo. Salamat. Maganda lang, mabait kami. Yung pinag-uusapan naman namin ni Dan, ni Don ako ng Dan, Don pala. Ano ko lang yun? Ano ko lang yun. Pero, sabi ko nga, happy ako sa'yo, kahit BBM ka, at least nagpakita ka ng mukha. Yes. Ikaw po na supporter ni BBM na may bayag. Hindi ka kayong mga nagko-comment dyan na kung ano-ano, BBM, pero hindi magawa. Di ba? Okay. At sinabi ko nga sa'yo, kanina bago ka umakyat, pag umakyat ang BBM dito, makaleni, basta't maayos makipag-usap, maayos ako makipag-usap. Pero kung si Raulo nga aakyat, syempre si Raulo din ang sasagot ko doon. Di ba? Ikaw wala kang narinig na minura kita. Di ba? Maraming salamat, Sir Nin. Sir Angel, maraming salamat. Yung mga nagko-comment na sa'yo ng hindi maganda salita. No problem, Sir Nin, no problem. Hanggang comment lang ang mga yan. Thank you, kuya. Salamat. Thank you, salamat.
Okay, thank you very much.